Walang taong perpekto sa mundo. Ang lahat ay nakakasala at nabibigong makatupad sa kalooban ng Panginoon. At upang makabawi sa pagkakamaling ito, ang paghingi ng tawad ang dapat nating gawin. Ganun pa man, nakakalungkot ang kaisipan ng marami na malaking kabawasan sa pagkatao ang paghingi ng paumanhin. Kaya naman si Pope Francis patuloy na pinapaalala sa bawat mamamayan ang paghingi at paggawad ng kapatawaran. Sa pagpapatuloy ng ating Pope's profile, alamin natin ang interpretasyon ng Santo Papa sa pagpapatawad bilang mahalagang aral ng Kristyanismo sa espesyal na report ni Benj Bondok. Sorry. Tila ang salitang ito ang pinakamaikli ngunit pinakamahirap bigkasin para sa marami. Sabi nga, kung tinatanggap ang paumanhin, para saan pa ang mga batas at ang otoridad? Ang higit na nakalulungkot, binubulag ng pagmamataas ang marami na humahantong sa pagtanggi sa nagawang pagkakamali. Kaya naman ang mga naagrabyado, nagdurusa dahil sa kawalang katarungan. Sa kabila nito, ang turo ng Biblia na patuloy na isinusulong ni Pope Francis, magpatawad. Isang halimbawang inilarawan ng Santo Papa ang talinghaga ukol sa alibughang anak. Ayon sa kanya, ang kaligayahan ng Diyos Ama ay nagmumula sa paggawad ng kapatawaran sa kanyang mga anak na nagkasala. Babala ng Santo Papa, ang pagpapatawad ay hindi dapat gawin bilang sentimiento o para lamang pag-aani ng kalooban. Sa halip, dapat itong gawin bilang pagpapamalas ng habag na siyang magliligtas sa sangkatauhan mula sa kasalanan. Bukod dito, ito ay ang paraan upang maipadama ang pag-ibig na papawi sa pakiramdam ng kawalan na nararanasan ng marami. Sa katauhan ng bawat isa, nananahan ng isang alibughang anak na nagpapakalunod sa makamundong pamumuhay at naliligaw ng landas. Ngunit bilang simbolo ng habag at pag-ibig, walang hanggang kapatawaran ng patuloy na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. At sa bawat alibughang anak na nagbabalik loob at tumatalikod sa pita ng pagkakasala, walang kapantay na ligaya ang dulot nito sa kanya. Muli ring ipinaalala ng Santo Papa na iwasan ang paghatol sa kapwa. Bukod dito, isa ring malaking pagkakamali ang pagdanais na sanay parusahan ng Diyos ang mga nagkasala sa atin sa halip na patawarin. Sa pamamagitan nito, higit na mahahayag ang katarungang nagmumula sa Panginoon, isang katarungang malayo sa isinasaad ng mga batas ng tao. Para sa lider ng simbahang Katoliko, ang pag-aalay ng buhay ni Hesukristo para sa katubusan ng sangkatauhan ang pinakadakilang katibayan ng hustisyang mula sa Panginoon. Kaya naman Pasko o ordinaryong panahon man, naway ibahagi natin sa ating kapwa ang dakilang kaloob ng habag at kapatawaran. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondok.